Ang leprosy, kinakatakutan po yan, lalo nung unang panahon. Subalit ngayon, technically speaking, napapagaling na ang leprosy. Hindi na siya incurable, hindi katulad ng araw. Meron, bukod sa masakit na yung nararamdaman nyo physically, ay meron pang sakit ng loob at nasakit ng puso dahil maraming cultural meaning yung merong leprosy. Maging sa atin pong bansa ay napakatagal na yung leper colony. Pagka doon ka o kaya sinabing taga-kulyon, parang merong stigma. Kaya ano po ba ang maaring gawin ng isang tao na merong leprosy? At maraming iba't ibang uri ng leprosy in our lives or ketong. Basahin po natin ang Mark 1:40-45. Bago yan tayo manalangin. Idalangin po natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan that we may all be blessed individually by the Lord. Silently pray for others and for yourself that the Lord may give us a message that not only refreshes but also changes our lives. Ama naming Diyos, lumalapit po kami at kinikilala ang kakulangan naming lahat. Kinikilala namin, Panginoon, na liban na lang kayo ang magbigay sa amin ng matang nakakakita at taingang nakakarinig, ay maaaring makarinig kami ng mga tunog, makakita ng mga letra sa Biblia, subalit walang mangyayaring pagbabagong espiritual. Dahil dyan, Panginoon, humihiling po kami na pagpalain ninyo. Pagkalooban nyo kami ng nakakakitang mata at nakakarinig na tainga. That beyond what can be technically seen or heard, O Lord, we may discern the spirit of your teaching. That the depth and width and greatness of your thoughts may be comprehended by our simple minds. We pray for enablement. That your power, O Lord, may lift us up from where we are unto heavenly levels where we can see your face. Hold your hand and hear your voice. Mangusap po kayong may kapangyarihan. Sa pagsasalita niyo sa amin, Panginoon, gumaling nawa ang aming mga karamdaman, physically and spiritually. Ganon din, Panginoon, sa pagsasalita niyo, nawa ay mawaksi ang mga di kanais-nais na bahagi ng aming pagkatao at patuloy na mamahubog kami ayon sa kalooban ninyo. In the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil, and we welcome only you, Holy Spirit of God. Descend upon us, cleanse us, empower us, so that we may apportion God's Word the way it can change our lives. Panginoon, ang salita niyo nawa, maging matatabang binhi sa aming puso. Lumago, mag-ugat, mamulaklak at mamunga in terms of righteousness and holy living. Let your will be done. You have given us free will, O God, but now we submit that will to you. Let your will be done. Maaring may kani-kanya kaming dahilan sa pagparito, subalit ngayon sinusuko namin sa iyo. Yung dahilan nyo ang siyang makapangyari. Yung kalooban nyo at gusto nyo ang siyang maganap. We surrender even our thoughts to you. We bring every thought captive to the name of Jesus, so that we may emerge from this hall blessed, changed, from glory to glory, for your praise, O Lord, and for your glory. Lord, do your will. Accomplish your holy purpose. Let blessings flow from your heart into our lives. We seek you, Father, in Jesus' mighty name. Mark 1:40-45. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said. "Be clean." Immediately the leprosy left him, and he was cured. Jesus sent him away at once with a strong warning. "See that you don't tell this to anyone, but go, show yourself to the priests and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them." Instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Yet the people still came to him from everywhere. And may the Lord added a lot of blessing to the reading of His wonderful word. Ito pong leprosy, tulad ng nabanggit natin, isa to sa mga kinakatakutan at maging kahit ngayon ay curable, ayaw pa rin natin na magkaroon nun. Napakaliit ng umpisa niyan. There was a time when somebody came up to me and said, "Nagpa-test ka na ba kung meron kang leprosy?" Sabi ko, "Huwag naman, ano ka ba naman?" Sabi, "Pero meron talagang test niyan." At sabi niya, "Ganito, mag-test tayo." Paano nga ba ang test niyan? Sabi, yung aspile, itutusok natin sa isang karton ng lampasan, parang yung karton ay hawakan mo lang at meron siyang parang yung aspili parang talim. Sabi niya, pipikit ka.
Tapos susundot-sundutin ko ng aspili ang iyong muka, iba't ibang bahagi, at sasabihin mo sa akin pag nararamdaman mong meron, na may pain. Kasi pag sinundot kita, nakapikit ka, dahan-dahan lang yung sundot, wala kang naramdamang pain, yung bahaging yon may leprosy. Ganun ba yun? Siguro maramdaman ko sana lahat. O sige, pikit. Tusok siya. Sabi ko, pain. 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 Kasi alam niyo po, yung leprosy, hindi nakakaramdam. And leprosy begins with just a small dot, whitish or pinkish dot. Kung lumaon, lumalaki na yon. Kaya ang atin po mga picture of people who are lepers, parang yung nalalaglag ang ilong, nalalaglag ang tenga, nawawala yung pisngi, nakikita mo yung ngipin sa loob, naglalaglagan ng mga daliri. Hindi naman dahil sa leprosy yun Kundi because of leprosy, our body cannot feel. Namamatay yung nerves. Kung ganun, dahil hindi ka nakakaramdam, kinakagat ka na pala ng langgam, tulog ka pa. Napapasok ka na pala, hindi mo pa naiiwas ang iyong katawan. Nasasaktan ka na pala, kung ano-ano na nangyayari, nai-infect ka na, hindi pa natin nararamdaman. Kaya nai-infect ang katawan, and because of infection, advanced stages of infection, cause parts of your body to fall off and to decay. It's not really the leprosy itself, but the effect on the nerves. Kaya ang tingin natin, nakakatakot para mga kandilang natutunaw ang flesh ng may mga leper. Dahil nga, because of secondary and tertiary infections. But it begins with the fact that your nerves do not feel. Kumisan, pag meron po tayong nararamdamang sakit, umiinom ka ng tabletas, painkiller. Dapat hindi natin yun habit. Kasi yung sakit, sinasadyang ilagay yun ng Diyos para malaman natin that something is wrong. Para ipagamot natin at bunutin natin yung ugat ng sakit. Pag hindi natin nararamdaman yung sakit, it doesn't mean that we are well. Especially if we drink things to deaden the nerves. So, ang nangyayari, may sakit, hindi natin nararamdaman, hindi tuloy tayo gumagawa ng paraan para yung gamuting tunay. So, as a very temporary relief, it's probably advised by doctors once in a while to take painkillers, but it is not the solution. Kumbaga, ang pangit ng tanawin, pumipikit lang tayo. Hindi natin binabago yung tanawin. Ganun lamang ang nangyayari. Ngayon, ganun yung leprosy. It is a very small beginning, a tiny dot, seemingly ignorable. Total, ang liit-liit naman. But, allowed to take its course, it spreads throughout the body. The entire body becomes affected. And then it renders the victim unclean. Physically and, quotation, morally. Bakit? Siyempre, may sakit ka, di unclean. Kung ano-anong infection ang nangyayari, nakakaroon ng mga nana, ayan, all kinds. Siyempre, pati ating amoy, naiiba. So, parang takot magkaroon na ganitong sakit. At kakadirihan tayo kung meron tayong ganyan. So, it spreads throughout the body. It renders the victim unclean physically and also, as I said, open and close quotation, spiritually. Because in the Old Testament, rightly or wrongly, people equated disease with sin. May sakit ka, therefore, makasalanan ka. Kasi kung hindi ka makasalanan, ba't ka magkakasakit? Hindi ko po sinasabi na biblical yung point of view, although up to a point it may be right. Pero sinasabi ko lang yung fact that that was the attitude of people then. Kaya may sakit ka na nga, ikaw pa sisisihin ng mga tao. Kaya nakita niyo po si Job, isang mabuting tao, subalit pumasok sa isang pagsubok. Namatay lahat ng kamag-anak niya, mga mahal niya sa buhay na anak, namatay. Nawala lahat ng kabuhayan. At hindi ang ngayon, nagkaroon pa siya ng mga bukol, boils, mga pigsa, from the head to the toes. Nagkaroon siya ng mga sakit na ang katikati niya, pangkamot niya sa kanyang mga sugat ay mga binasag na paso. At binubudwaran niya ang sarili niya ng mga abo para hindi siya langawin at hindi siya humulas o kumatas-katas. Di po ba? Ganon ang sitwasyon. Dumating ang kanyang mga kaibigan at isang linggong umupo katabi niya, hindi kumikibo, seemingly nakikidalamhati sa kanyang sitwasyon. Subalit matapos ang kanilang primary silence, nagsalita na nag-isip-isip ka na ba kung anong mga kasalanan mo? Sabi ni Job, anong kasalanan? Wala naman akong kasalanan. Wala naman talaga Pumunta siya sa pagsubok Pero hindi nangyari yon dahil siya may kasalanan. Pagsubok. Pero tayo po ngayon, huwag niyo agad sabihin na pag may nangyayari, para ako si Job. Baka kadalasan yan ay chastisement dahil may kasalanan tayo. Siya wala. Bihira yun. Pag sinabi niyong trial, ibig sabihin wala kayong kasalanan, dumadaan lang kayo sa pagsubok. So, pag sinabi kong trial ang nangyayari sa buhay ko, sinasabi kong wala akong kasalanan. Kaya bago nyo pagbintangan na trial yun, ang isipin muna natin, chastisement, palo ng Diyos.
dahil sa ating mga kasalanan. Or because the rules of God are on automatic, when you break the rules, may consequence. If P, then Q. May result, syempre. Gumawa ako ng kasalanan, may bunga. Hindi naman ang Diyos kailangan mag-decision every minute na may kasalanan siya, papatamaan ko ng kidlat, bibigyan ko ng sakit. No. Automatic yon because the laws of God are on automatic. Kaya walang personalan. Binrake mo yung rule, may bunga yon. Ngayon, si Job nga, sabi, umamin ka na, sigurado may kasalanan ka. Dahil ang dami-dami mo naging sakit, alam nga nung wala kang kasalanan. So I'm only trying to explain the prevalent attitude of people in those days concerning disease. Kaya nagkasakit na kayo't lahat, kayo pa sinisisi. I know of one particular pastor na may dinalaw na may sakit. Matapos na pumunta doon, magdala ng prutas, manalangin, sukat ba namang suat-suatan at sumbat-sumbatan yung taong may sakit na siguro may kasalanan ka, kaya ka nagkaganyan, bla bla bla. Kaya muntik pang mabinat yung may sakit, mabuti pang hindi dinalaw. Sama na magpaalala sa tao kung may kasalanan, pero hindi naman siguro yung timing na yun, no? O kaya nasa paraan ng pagbibitaw ng salita. Pero kung babalikan po natin yung leprosy, may sakit ka na nga, nalalaglag-laglag nga ang mga spare parts mo at lahat-lahat. Tapos sasabihin pa ng mga tao, kasalanan mo yan. Siguradong meron kang kasalanan, kaya ka nagkaganyan. Kaya, it renders you, at least from the point of view of the people, morally unclean. Although obviously, you are clinically and physically unclean. What else happens to a person who has leprosy? He is separated from the clean people. Kala mo naman talaga may taong clean, ano ho? Siyempre, hindi mo lang alam, may eczema rin yun, kaya lang nakatago, o kaya may mga buni, may mga ganyan. Pero siyempre kung mayaman, ang tawag sa bunay, allergy. Mga mahirap lang naman nagkakagalis. Ang mayayaman, allergy. Okay? So in any case, meron din ang mga tao, pero sila sobrang obvious. So ang mga leper po nun, they are compelled to shout, unclean, unclean, pag may taong lumalapit sa kanila, para hindi sila lapitan. Can you imagine the difficulty na hindi ka makalapit sa tao? At ikaw mismo ang sasabing, unclean, lumayo kay sa akin, marumi ako. Kailangan sabihin nila yon. At pagkatapos may mga leper colonies, nakatira sila sa labas ng bayan, sa mga kuweba. Kung napanood nyo yung Ben-Hur, di ba? Yung magulang niya, napunta doon, naging mga leper, nahiwalay doon sa mga buhay dahil sila'y parang patay na rin dahil ang bilang na sa kanila, patay na. Inaantay na lang yung physical death, pero matagal na yung emotional death nila na nangyari. So, that's what happens to a leper, separated from clean, so to speak, people. And of course, leprosy levels all, rich or poor, men or women. Walang iginagalang yung sakit na yan. And at least in the context of the Bible, whenever that disease is mentioned, it is incurable. Because during the times when the Bible was being written, it was incurable. And what is the result? Immediate death. Can you imagine all kinds of infection creeping into your body? Therefore, immediate death. So tingnan po natin muli itong ketongin o itong leper sa storya. Ano ba ang kanyang attitude? So we have talked about leprosy. Now let's talk about the leper himself. He was very humble. He knelt. A man with leprosy came to him and begged him on his knees. Hindi naman siguro mahirap magpaka-humble kung talagang tayo ay walang pag-asa. Hindi po ba? Kung talagang tayo may sakit, nararamdaman natin physical, emotional, and spiritual pain. Pagkatapos sabi niya, if you are willing, you can make me clean. So, siya'y nagmamakaawa, siya'y lumapit, at hindi niya inalintana na hindi siya dapat lumapit according to tradition dahil siya'y dirty. Lumapit siya kay Jesus. Alam niya kasi na si Jesus lang makakapagpagaling, kaya siya'y lumapit. Hindi niya, nilampasan niya yung tradition na hindi siya dapat lumapit kasi marumi siya. Marami pong mga tao, sabi mo, halika, magpa-doktor ka. Naku, baka malaman ko pa mga sakit ko, wag na. Ayaw magpa-check up. Baka malaman ng mga sakit. O kaya, halika, magpa-doktor ka. Ang lalalala ko naman, paggaling ko na. Abay, bakit pa kayo magpapadoktor kung gumaling na kayo? Di po ba? Kumisan parang nakakatawa yan sa biglang tingin, pero spiritually speaking, it happens. Yayain niyo ang mga tao sa Bible study. Yayain niyo sa church. Sabihin, para namang ang dumi-dumi ko. Huwag na lang. Saka na lang pag maayos-ayos na ang buhay ko. Eh di para rin yun na may sakit na sinabing paggaling na ako, tsaka ako pupunta sa doktor. Kailangan nga mas magulo yung buhay natin, mas malayo tayo sa Diyos, mas marumi tayo. Yun ang mas dapat tayong lumapit eh. Katulad nitong leper, ang dumi-dumi niya, lumapit siya. Kasi alam niya yung lalapitan niya ang makakapagpalinis sa kanya. Hindi niya sinikap na linisin ang kanyang sarili sapagkat kahit anong pagtatangka niya, hindi naman magtatagumpay yun.
Maaring konting linis, konting ayos, pero cosmetic lang. Hindi talaga siya gagaling. So he humbly beseeched. And he was very confident. Tingnan niyo ang kanyang pananampalataya. Sabi niyo, kung gusto niyo po lamang, mapapagaling niyo ako. Hindi niya sinabing kung kaya niyo. Sabi niya, kung gusto niyo, mapapagaling niyo ako. At sabi naman ng Panginoon, gusto ko. Sige, be cleaned. Ang ganda ng usapan eh. Kung gugustuhin niyo lang po, mapapagaling niyo ako. Sabi ng Panginoon, gusto ko. Sige, gumaling ka. At gumaling nga siya. The Lord is able. All the time. And you know one thing nice about the Lord? The Lord is able and the Lord is willing. Bihirang magsama yan, ability and willingness. Kung minsan may nagpapatulong sa inyo, you are able, kaya nyo, pero ayaw nyo. So either tayo ay honest, sabi natin, ayaw kitang tulungan, o iimbento ka ng iba't ibang dahilan para hindi siya matulungan. Pero kaya. Kaya nating tumulong, pero ayaw natin. Meron naman, di po ba, gusto nating tumulong, pero di natin kaya. Gustong-gusto ko, pero wala akong magawa sapagkat hanggang dito lang ang aking kaya. But one thing about the Lord, kaya kahanga-hanga siya, kinakanta natin, kahanga-hanga ka, Panginoon. Una, because He is ready, willing, and able to help. Kaya kanino pa tayo lalapit? Tama yung leper, kay Kristo siya lumapit. Kung lumapit siya doon sa mga pare, papalayasin siya. Kung lumapit siya sa mga tao, itataboy siya. Lumapit siya sa dapat lapitan kasi meron siyang leprosy. At ang paglapit niya hindi yung, baka naman sakaling maambunan ako ng grasya, o baka naman sakaling swertehin, o baka sakaling may mangyari. Sigurado siya. Meron siyang pananampalataya sapagkat alam niya kung sino yung pinaniniwalaan at nilalapitan niya. So, paano gumaling yung leper? Ipinadala ba sa kulyon? Ipinadala ba sa leper colony? Nilagay ba sa isolation? Nilagyan ng mga turok at kung ano? No. You know what the Lord did? Sapagkat itong tao, gumawa ng paraan para lumapit kay Jesus, sinuklian ng Panginoon yon, hinipo niya yung may ketong. He also broke the rules. Rule lang naman ng men, rule lang ng tradisyon. Tradisyon, wag kang lalapit. Sapagkat napatunayan naman po, clinically, kahit makipagyakapan kayo sa may ketong, hindi naman kayo mahahawa kung isang yakap lang yon. Kailangan continuous, intimate, physical contact para ka mahawa o kaya mahingahan kanya kasi ang kanyang germs ay airborne. At kung meron naman kayong panlaban, meron kayong resistensya, kahit kayo mahingahan, huwag lang araw-araw, gabi-gabi. Di po ba? Minsan, pangalawang beses, hindi pa rin kayo magkakasakit. Yun nga kanina sigurong binilhan nyo sa palengke o nakasabay nyo sa jeep o kinumusta nyo, baka nga may ketong yun, nahingahan na nga kayo, no? Nag-shake hands pa, beso-beso pa kayo. Pero hindi naman kayo nakipag-kiskisan araw-araw ng pisngi, hindi kayo nahawa. Kasi hindi naman talaga ganun kabilis yun na parang tumatalon. Marami lang tayong misconception. So, the tradition of men was that you are unclean, huwag kang lalapit sa akin. And the tradition of men is, I am clean, I should not touch you. But both of them broke human tradition. Kung tayo po ay magpapakulong sa mga kaugalian at mga tradisyon, marami dyan, imbes ilapit tayo sa Diyos, ilalayo lang tayo. Kaya willing tayo dapat mag-review tradisyon. Ano ba itong tradisyon na to? Ilalayo ba ako o ilalapit sa Diyos? Ay, ibe-break ko ito kung ilalayo lang ako sa Diyos o pananatilihin lang akong malayo. Kasi marami tayong tradisyon, especially religious traditions, na nagpapalayo imbes nagpapalapit sa atin sa Diyos. Kailangan reviewin. Tulad nito, they broke tradition, but they did not break the will of God. They only broke the will of men. So hindi tayo dapat matakot na mag-give up ng mga unbiblical traditions. Dahil imbento lang yun ng tao. Dahil itong may ketong, he was willing to take the risk. And he was willing to go and reach out to Jesus, to even come close to Him and talk to Him. So what did the Lord do? Sinuklian niya. Hinawakan niya yung may ketong. Sabi niya, kung gugustuhin niyo lang, mapapagaling niya kayo. Sabi ko, gusto ko. At hinawakan niya. He reached out his hand and touched the man. And said, I am willing. Be clean. Two agents of the Lord's healing, two agents of the Lord's miracle, His touch and His word. Sabi niya, I will. Be clean. Napakamakapangyarihan, di po ba? Hinawakan at pinagsalitaan ng Panginoon.
So the cure came from the Lord's touch and from the Lord's word. Sabi niya, be healed. What was the result? Immediate change. Immediately, the man was healed. And immediately, what is the other result? God was honored. Ipinamalita. Sabi ng Diyos, huwag mo nang ipamalita muna ang bagay na ito. Subalit hindi siya makatiis, ipinamalita niya. Alam niyo po, ang Panginoon, tuwing nagkakaroon ng himala, sa mga teritoryo ng mga Hudyo, sinasabi niya, huwag niyong ipamalita. Kasi alam niya, maraming hindi maniniwala na maaaring gumawa ng masama laban sa kanya, hindi pa panahon para siya mahuli at mapako dahil hindi pa tapos ang kanyang pagtuturo. O kaya maraming maniniwala, dudumugin siya sapagkat ang gusto lang ng tao, gumaling ang sakit. Ganyan naman sabihin nyo, ang bote ng Coca-Cola na ito ay naghihimala, siguradong dudumugin ng mga tao yan at kung ano-ano, hahaplos-haplosin ang mga panyo yan at kung ano-ano gagawin. Dahil gusto nilang gumaling ang kanilang sakit. Pero hindi naman nila inilalapit ang sakit ng kanilang kaluluwa. Ayaw ng Panginoon na nagpapagaling lang ng katawan. Dahil gumaling man ang katawan ngayon at namatay ka rin bukas, pupunta ka rin sa impyerno. Ang mahalaga, gumaling ang sakit ng ating espiritu. Pangalawa na lang yung sa katawan. Kaya malalaman natin ang mga fake teachers, pagaling ng pagaling kunwari, hindi naman nagpapagaling ng kaluluwa. Hindi nagtuturo na kailangan tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Samantalang sa John 3:3, ang linaw ng sabi ni Jesus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. So pagka hindi kanya tinuruan kung paano mababorn again at kung ano-ano, narararasis bumba, pinagaling ka na agad, wala namang gumaling sa espiritu. Fake yun. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, I came to seek and to save the lost. Yun ang kanyang number 1 mission. Pangalawa lang, yung papagaling ng mga may sakit dahil nahahabag siya. Pero hindi yun. Hindi sana ang ipinatayo ng Diyos, mga ospital, mga kung ano-ano, mga healing rally. Wala naman siyang ganun Teaching ang kanyang number 1 na ministry. To teach men to repent and to turn away from their sin and to turn to the living God. Ngayon, on the side, may mga kawawang may sakit, pinagaling. Pero hindi yun ang number 1 niya agenda. Pero kung gusto ninyong paglaruan ng mga tao, kung gusto niyo silang pagsamantalahan, at kung gusto niyo silang gatasan, gawin yung number 1 ministry, healing, dudumugin kayo ng tao. Hindi ko sinasabi yung mga nag-heal kung saan-saan niya na ginagamit ng Panginoon ay nagsasamantala o nanggagatas. Hindi lahat. Pero nakakaduda na pag yan ang number 1 attraction. Kasi paglalaro yan sa pangangailangan ng mga tao. And you know very well, my brothers and sisters and friends, siguro 85% of people are so easily deceived. Kung gusto mong pagsamantalahan, paglaruan ng tao, napakadali, utuin mo lang. Gawin mong emosyon, paiyakin mo ng paiyakin. Alam ko po may mga kongregasyon, pinapagalitan ng choir pag hindi na paiyak ang kongregasyon sa kanilang kanta. Sinasabon sa likod, hindi umiyak ang kongregasyon, bla 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 bla. Kasi kailangan umiyak dahil pagka nabagbag ang loob, malaki ang donation. Alam niyo po ba na ang tao napakadaling paglaruan kung gusto niyo linlangin? Pakitaan mo nang ikay umiiyak-iyak din, binubuhat mo lahat ng sanggol. Di po ba? Kahit gusto mo sakalin dahil amoy isda. Na ikaw'y nagpapanggap na napaka-emotional din. Naku, ang mga tao'y dudumugin ka at pwede mo silang hututan. Kaya kailangan nag-iingat po tayo. Well, the Lord likes us to get well. That is not His number 1 ministry. It is salvation. Therefore, whoever is of God must first be concerned with teaching. Nakita nyo, nadaanan nyo ang ating mga Sunday school, nakahambalang tayo sa kalsada kung saan-saan na tayo nandun. Hindi naman sa pagmamapuri, subalit naniniwala po tayo, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, magturo. Kung gusto natin lumaki income ng church, hour after hour after hour after hour, worship service na lang, may collection pa. Sunday school nga, walang collection Di po ba? Ang hirap-hirap magturo, tututukan mo pa ng electric pan bawat isa, tetraining mo pa yung mga teacher, lalagyan mo pa ng mga gamit, mga silyang inaarkila, lalagyan mo pa ng tent, wala namang income. Ba't hindi nilang pakantahin ng konti, paiyakin, takasan ng kamay, budbura ng mga pagpapala, koleksyon. Pero hindi naman yun ang sinasabi ng Diyos Kaya kahit mahirap magturuan, kahit hinahabol-habol mo mga tao, kulang na lang hagisan mo ng lambat para umattend ng Sunday school, sila pa nga tumatakas, akala mo parurusahan, akala mo ilalagay sa mga gas chamber ni Hitler, samantalang tuturuan mo ang salita ng Diyos. Kaya nagmamadaling tumatalilis, kung pwede lamang dumaan sa mga pader at mga bintana, tatakas. Kasi alam niyo po ang mga tao, ang gusto lang din yata, emotional trip.
Gustong makakanta, makakawag-kawag, makapagkisay-kisay, tapos uuwi, akala na blessed na. Kailangan, hindi masyadong emosyonal. Although important yan, part of us yung emotion. Pero oras na emosyon ang nanguna sa atin, madali tayong linlangin. Kailangan nag-iisip. Teka, inuuto yata ako nito ah. Hindi po ba? Kailangan solid teaching based on Scripture. That's what's important. But the Bible says there will come a time when people will choose speakers who say what their itching ears like to hear. Hindi yung ayaw nilang marinig, kundi gusto lang nilang marinig. Subalit ang salita ng Diyos, mas ayaw nating marinig, mas kailangan natin. Parang may sakit, wala kang ganang kumain, mas kailangan mong kumain. Huwag ka makinig sa yung gana. May sakit ka nga eh. Di pagka pinakinggan ng yung gana, ayoko nang kumain, di namatay ka na. Kaya kailangan ginagawa yung tama whether or not we feel that it should be done. Kaya, kung ibabalik po natin sa ating pinag-uusapan, sa bagay di naman tayo umalis, ang mga tao, ang gusto, pagalingin lang sila. Dito po sa ating church, there's been a lot of miracles, miraculous healing. Although, we glorify God about it. Pero hindi natin yung ipinagmamakaingay ng gusto dahil ayaw naman nating dumugin tayo ng mga gusto lang gumaling. Gustong-gusto natin na makaminister para sila gumaling dahil our heart goes for people who are ill. But that is not the number one attraction of the church. People must come to church. People must go to God because they want a new life. They want to be godly. They want to obey God and love God. And then, nagiging bonus na lang, every now and then, pinapagaling ka. Pero dapat pagalingin ka at hindi, nandun ka pa rin. Kasi yung espiritu ang pinakamahalaga. So, ang Panginoon, hinipo niya ang pasyente, sinabi pa niya, I will be clean. And immediately, the man became well, and God was honored. He talked about it. Ayaw ng Panginoong ipamalita dahil baka siya madakip agad. Ayaw ng Panginoong sobrang ipamalita dahil ang mga tao baka siya dumugin na ang intention lamang ay physical healing, samantalang ang gusto niyang ituro is the kingdom of God. Pero hindi napigil. Sa mga moments po na sinabi ni Lord, o sige, sabihin mo kung anong nagawa sa'yo ng Panginoon, Gentile territory yun. Pero usually within Jewish territory, kanya, huwag niyo ipagmakaingay. Isa pa, seloso ang mga pare. Pag nalaman nila na may himaladong dinudumog ng tao, gagawa sila ng paraan para siraan yung ginagamit ng Diyos para bumalik sa kanila yung mga tao. Alam nyo ba na hanggang ngayon maraming religious leaders na seloso? Sabihin nyo, alam nyo, nabe-bless ako sa pakikinig sa kanta ng ganong singer. Ay, wag, dito ka lang sa choir natin makinig. Alam nyo, nabe-bless ako sa preaching na gano'n. Ay, dito ka lang sa ating preaching. Mga hindi nila tunay na minamahal yung kaluluwa ng mga tao na kung saan nabe-bless. O sige, pumunta ka doon at ipapanalangin kita, ihatid pa kita. Kung talagang nabe-bless ka. Pero pag babawalan, pipigilan, at ang susunod nilang gagawin, sisiraan nila yung ginagamit ng Diyos para maging blessing. Para yung mga tao magbalikan muli sa kanila. You know, there are many people that are only building their own personal kingdoms. They are not building the kingdom of God. Kaya kailangan lagi tayong nagre-review. So, the leper talked about the Lord. Ano pong dapat nating makita dyan? Because he needed cleansing, he needed healing, he needed comfort and acceptance and fulfillment. And all of a sudden, in a flash, he had it. Alam niyo po, ang lakaring bagay na hinipo siya ng Panginoon. Nung ako po ay nagpa-opera ng dalawa kong mata, laser, ang sakit pala. Pero may mga tao hindi nasaktan. Nasaktan lang ng konti. Ako talagang nagdusa. 3 araw na hindi ako makadilat. Kung di ko po hawakan yung kalukap ng mata ko para angatin, ayaw niyang bumuka. Sobra siyang nasaktan. Silaw na silaw ako sa liwanag. So nakasara lahat ng mga bintana, patay lahat ng ilaw, at lahat ng tao sa bahay ko nangangapa-ngapa din. Dahil ako'y nasisilaw. But I had a need. You know what I needed? I needed to be touched. Alam niyo po kasi pala, pag nakakakita ka, kahit ang layo-layo ng tao, nagkakindatan kayo, natawa na kayo, o nagkakasenyasan kayo. In other words, may connection sa pamamagitan ng mata. Kahit malayo, nakakapagpahayag kayo sa akin ng damdamin nyo. Nasasabi ko rin sa inyo, gusto ko sabihin, sa mata. Pero subukan nyong pumikit. All of a sudden, may pader. Hindi kayo makakonect sa iba. And how can you connect? Only through physical touch. Kaya ang ginagawa ko noon, yung aking mga household people, nagpapamasahe ko ng paa, walang tigil, walang pated. Actually, kasi gusto kong ma-assure na may tao. At pag dinadala ko sa doktor for check-up, yung nagmamaneho, iniisip ko, paano kaya kung bigla kaming nabangga at biglang natepok ang driver na ito? Paano ako di kakapa-kapa ako? Yan naman kung hindi rin ako natepok. Sabi ko, paano ako? Ganun pala yung mga insecurity na isang taong bulag.
Kaya alam niyo po, ang naging blessing sa akin ng experience na yon, lumalim yung aking compassion for the blind. Na dapat pala, ganun, hihipuin mo sila, kakausapin, itatouch. Eh yung leper, na kilo-kilometro ka pa lang, ina-announce mo na unclean, unclean, yung mga tao ay parang nabubulabog ng mga langaw pag dumating ka, di po ba? Eh di lalong wala man lang humihipo sa'yo, kaya napakahalaga nung mahipo kang ganun. And the Lord touched him. Para yung blessing mag-flow from the Lord to his body and also to feel his emotional need to be touched. Very important. Kita niyo po kung paano magpagaling ang Panginoon. Complete. Beautiful. Pero higit sa lahat, kung tayo mananalamin, titingnan natin ating sarili, meron kaya tayong leprosy? Yes. Men have leprosy. And this is the leprosy of sin. Liban sa physical, baka nga meron, hari naway wala. Pero kung meron man yun, hindi na pinag-uusapan natin. The deeper form of leprosy, which is sin. The leprosy of the spirit. Anong pinagkamukha ng dalawang yon? Tulad ng physical leprosy, maliit ang umpisa ng sin. Maliit. Hindi nyo mahalata. Akala nyo okay lang, liit naman eh. Ano ba naman masama nung sinabi kong wala ka, eh nandiyan ka? Di po ba? Ano naman masama doon? Ano ba naman masama nung medyo mas malaki yung hati ng aking sandwich sa'yo? Ano ba naman ang sama ng konting chismis, konting pintas, konti lang naman? Ganyan po mga kasalanan. Ano ba naman masama nung nag-handshake lang kami para kumain lang kami sa pansiteria? Di po ba? Yung pala ang kasunod na doon ay nagbiglang liko. So, ganyan din ang kasalanan. Ang umpisa, maliit. Sapagat ang pandaraya ni Satanas, hindi naman niya malaking uumpisa dahil baka pati ikaw matakot. Uumpisa niya, maliit lang. Kaya lahat ng affair, lahat ng pangangalon niya, nag-umpisa lang yan sa isang hello. Di po ba? Sa isang handshake. Sa isang may problema ako ngayon sa asawa ko eh. O ano yun? Sige, sabihin mo sa akin para mapayuhan naman kita. Huwag kayong malilibang sa small. Because lahat ng lumaki, nag-umpisa sa small. Kaya huwag niyong i-smallin ang small. Lalo yan ay kasalanan. At tulad ng leprosy, it spreads. If leprosy spreads throughout the body, a small sin spreads throughout the soul, throughout the spirit. Dumadami. Oh, meron kang ginawang masama kanina. Paano dadami? Siyempre, pagtatakpan mo yun, pagdatanong ka, magsisinungaling ka ngayon. Di po ba? Mamaya, pag kami nakabiso sa'yo, magagalit ka sa kanya o papatayin mo siya. Dadami ng dadami kasi ang kasalanan nanganganak. Exponential ang growth niyan. Padami ng padami. Nang daya ka sa kaprasong declaration, pangangatawanan mo habang buhay. Kaya yung nagsisinungaling, yung nagdadaya, yan ay prisoner. Kasi hindi siya malaya. Kailangan lagi siyang consistent. And then he will begin to live in a lie. Ang dami-dami po yan. Lumalaki. And what else does it do? It renders the victim unclean. It separates you from the clean. At sino yung clean? God. So dahil may kasalanan tayo, nahihiwalay tayo sa Kanya. Kaya may mga taong, parang dasal ako ng dasal, parang hindi naman ako dinidinig. Anong palagay niyo sa Diyos? Bingi? Nadidinig niya yun, sinasagot lang niya ng no. Kasi ang layo niya at ang layo niyo. Ang layo natin pag may kasalanan tayo. Nalalayo tayo dun sa tunay na malinis, who is God. Therefore, walang interaction, walang blessing. Our prayer life is affected dahil napakasobra niya namang professional. Kung nabubuhay ng lubog-lubog sa kasalanan, tapos dasal kayo ng dasal. Di ba? Tapos quiet time pa ng quiet time, panay yung meditation. Pagkatapos nakalublog ka sa kasalanan, parang hindi yun consistent. Kasi pag nagkakasala tayo, nawalan tayo ng gana magdasal. Nawalan tayo ng gana sa salita ng Diyos. Nawalan tayo ng gana sa paglilingkod sa Diyos pag tayo nakalublob sa kasalanan. So, we are rendered unclean and we are separated from that who is clean, who is God. So, magkapareho lang sila. At anong nangyayari? Sin also, like leprosy, levels all. Mayaman, mahirap, babae, lalaki, marunong at hindi, pare-pareho na nabibiktima ng kasalanan. And like leprosy, sin is incurable. It leads the sinner to hell or to death, spiritual death. Anong kailangan ng physical leper at spiritual leper? Pareho rin. Si Jesus. Kailangang lumapit. Kailangang talikuran ng mga tradisyon na hindi consistent with the Bible. Kailangang
Lampasan ang mga kaugalian, ang mga kostumbre na naglalayo sa atin sa Diyos. Tulad ng tradisyon na unclean, huwag ka dapat lalapit. Lumapit siya. At sa kanyang paglapit, he was humble. So like him, sinners must humble themselves before God. Hindi yung sinasabi na sino ang mga gustong maipanalangin, ayaw nyo pang aminin, ayaw kong tumayo, baka malaman ng iba na makasalanan ako. Siya, he humbled himself before God. Because only those that truly humble themselves will be exalted. And he was seeking, naghahanap. Hindi naman madali para sa isang taong may leprosy, lalo masama yung pakiramdam na lumabas, maghabol, hanapin si Kristo. Tulad ngayon, hindi naman madali na lumabas ng bahay at habulin si Kristo, pumunta sa mga Sunday school, pumunta sa Bible study, pumunta sa worship, dahil ang dami-daming activities na humihingi ng ating atensyon, umaagaw ng ating panahon. Pero kailangan first things first. Inuna niya yon, and he was confident. Hindi siya nagduda. Ang sabi sa Bible, and without faith, it is impossible to please God. Kailangan matibay ang ating pananampalataya. At kung paano pinagaling yung maiketong sa storya, ganun din tayo papagaling ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paghipo sa atin. And thank God, Jesus is no longer just the human and God that was in Palestine, but now He is in heaven, so He can touch anybody spiritually. Na pwedeng-pwede niya tayong hipuin that the touch of God is only a prayer away. Na hindi niya kailangang magpunta sa Palestine, habuli siya sa mga kalsada at lansangan at mga bukid, tumawid kayo ng mga dagat at ilog. Just pray, and Jesus is there. And He can touch. What else can cure? Aside from His touch, pareho pa rin, His Word. God is the same yesterday, today, and tomorrow. So kung paano niya hinipo, paano niya pinagsalitaan, He can still heal us with His Word. And of course, that Word is the Bible. The teachings of the Bible. The commands, the promises, the reminders, the rebukes, all of them put together, the Word of God can heal us. So hear God's Word. Read it. Study it. If you're blind, touch it through Braille. But in any case, connect with the Word of God. Napakahalaga yun. The touch and the Word of God. And what will be the result? Cleansing. And God will be honored if we are cleansed. Isa sa mga napakagandang bagay na mangyayari sa taong pinagaling at hinipo ng Panginoon, yung siya ay gumaling. Makita ng mga tao, gumaling siya. In other words, dati siyang bungangera, biglang hindi na. Dati siyang inggitera, ngayon hindi na. Dating nangangalo niya, tumigil sa pangangalo niya. Dating magnanakaw, nandadaya, tumigil. Dating bugnutin, ngayon mahinahon. Yan ang makikita ng mga tao. Aba, nagbago. Gumaling. At anong magiging bunga? Napupuri ang Diyos. Pero yung mga sabi ng sabing, they are touched by Jesus and they get God's Word through the church, through the Bible study, tapos hindi naman nagbabago, napipintasan ng Diyos. Ano sinasabi ng mga kasambahay natin kamag-anak? Yan ba? Yan ba ang born again? Kung ganyan lang naman, huwag na. Ibig sabihin, walang nakita. Walang nakita dahil baka naman walang nangyari. Kaya napakahalaga, reviewin po natin. All of us, if we're going to be honest with ourselves, we all sin. Dalawang klase po ang sin. One, yung pakyaw na sin over the ages na nag-accumulate na sa atin that brings us to hell. Kailangan ihingi ng tawad yan sa Diyos sa tinatawag na born-again experience. When you seek forgiveness and accept Jesus as Savior and Lord, all of those sins are forgiven and you are now heaven-bound child of God. Pero pagkatapos naman nun, nakakasala rin uli ang tao, di po ba? Pero hindi na yun yung tambak-tambak na napakarami yung daily na dadapa ka, nagkakamali ka, so you confess again and seek forgiveness. Kung dalawa ang klase ng sins, before salvation and after salvation, dalawang klase rin po ang repentance. Repentance unto salvation, at pag save ka na, repentance unto restoration. Para lang ma-restore ang relationship natin sa Diyos. Kung anak ka na ng Diyos, hindi na pwedeng mabawi yon, anak ka na. Kaya lang, di po ba may mga anak na may ginagawang mga mali, nawawala ng allowance, nawawala ng mana, kung ano na nangyayari sa kanila. Kaya kailangan, i-restore mo ang relationship sa iyong magulang. Pero anak ka pa rin. So yung atin pong kasalanan ngayon, dalawang klase.
Either ang kasalanan natin is a sin that brings to hell dahil hindi pa tayo saved, hindi pa tayo tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. And in a while, we will pray. If that is your situation, hindi aksidenteng narito kayo ngayon. Gusto ng Panginoon hipuin kayo, pagalingin, so that we can all become children of God. At kung tayo mga anak na ng Diyos, tumanggap na tayo sa Kanya noon pa, huwag niyo sabihin sa akin, hindi kayo nakakasala. Ang gusto naman ng Panginoon, i-restore tayo. Hindi para gawing anak dahil anak na, pero i-restore yung mga privileges, yung magandang pakikitungo natin bilang magandang relasyon sa ating magulang. Totoo naman, magulang ko pero hindi maganda yung relasyon ko, di walang blessing. Pero anak pa rin ako. Di po ba? So, dalawang klase. Let us bow our heads before the Lord. Ano ang leprosy natin ngayon? Is it the leprosy of unforgiven sin that will lead to hell, to death? Or is it the leprosy of those who have already forgiven but are not submitting to the Lordship of Jesus? Kung alin man po, sa ilang saglit ng katahimikan, hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang magturo sa atin. At nang sa gayon, sa sandali ring ito, lalapit tayo kay Kristo at magpapahipo tayo. Hihingi tayo ng kagalingan, alinman sa dalawa. Subalit sa sandali muna ng katahimikan. Habang ang lahat ay nakatungo sa presensya ng Diyos, nais ko pong anyayahan kung sino man ang mga kasama natin ngayon. Hindi kayo tiyak kung tinanggap nyo na ang pagpapatawad talaga ng Diyos doon sa pakyaw-pakyaw na mga kasalanan. Hindi pa kayo tiyak kung natanggap nyo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi kayo tiyak na may buhay na walang hanggan. Subalit ngayon, nais yung makatiyak, nais yung isuko kay Kristo ang inyong lahat ng nakaraan at ang mga darating pa. Gusto nyo siyang gawing Panginoon at tagapagligtas. At gusto nyo makatiyak, there is a date and a place na ginawa nyo yon. We're going to pray. You are not here because of an accident, but for a purpose. This is a beautiful day. Amen. It's good to stand up for Jesus. Yung magsasabi tayo, hindi ako sure. Meron akong religion, pero hindi ako sure. But now you want to be sure. Gusto yung tiyakin. Alam nyo, nakipag-usap kayo kay Kristo. May usapan kayong ibinigay nyo ang lahat-lahat, inihingi ng tawad. At tinanggap siyang Panginoon, tagapagligtas. The Lord is inviting you. I am not. It is the Lord inviting you. At napakaganda na huwag nating tanggihan. Sabi niya, today, when you hear the words, do not harden your hearts as in the rebellion. Huwag kayong makikinig sa inuudyok ng kaaway na nakakahiyang tumayo kahit kailan marangal na bagay ang tumayo para tanggapin si Kristo. Hindi yan nakakahiya. Yan ang pinakamagandang bagay na pwedeng gawin sa buong buhay. We're going to pray in a while. Who else would like to stand and say, Jesus, I accept you as my Savior, as my Lord. Hallelujah. Praise God. There are people that will be touched by the Lord today. You are here today for a purpose. Hindi para mag-alatsamba na inyong kaligtasan, kundi para maging tiyak. Ihingi niyo po ng tawad sa Diyos ang lahat ng inyong kasalanan. Maging yung hindi niyo kayang maalala ngayon, naaalala naman niya. Ihingi niyo ng tawad ang paglilinis ng Panginoon ang inyong tanggapin. Pagkatapos, I will lead you in a prayer of acceptance kung paano natin si Kristo papapasukin sa ating puso, sa ating buhay. Sa ilang saglit, manalangin po't ihingi ng tawad ng kasalanan. Hindi ko kayang gawin yan para sa inyo. Kailangan kayong gumawa. Pray to the Lord. Seek forgiveness. Ama naming Diyos, salamat sa pagtayo ng mga taong tinawag mo. Salamat po. At kayo, Lord of the harvest, that you are a God of our salvation. Panginoon, ngayon, kami po ilalapit sa iyo. Ilalapit ang mga taong itong nais magpasakop kay Kristo. Sa lahat ng mga nakatayo, sundan niyo ang aking panalangin. Ito'y para sa inyo at angkinin niyong inyong panalangin. Amang Diyos, isang tao akong makasalanan. Alam niyo po ang lahat. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako ng dugo ni Kristo. Panginoong Jesus, buong buo ko kayong tinatanggap na tagapagligtas. Panginoon, na ang dugo niyo ang maglilinis sa mga naging kasalanan ko at magiging kasalanan pa. Na kayo ang aking Panginoon. Tinatanggap ko kayo na kayo'y mabuhay sa aking buhay. Magawa niyo ang mga nais niyong gawin sa pamamagitan ng aking bibig, ng aking kamay, ng aking paa, ng aking katawan, ng aking buhay. Kayo ang manguna sa akin. I receive you, Jesus, as my Savior.
as my Lord, as my friend. Habang ako'y nabubuhay sa lupang katawang ito, kayo ang mamuhay sa aking kalooban. At kapag ang katawang ito'y namatay na, kunin niyo ang aking espiritu. Isama niyo kung saan kayo naroon habang panahon. At nawa, Panginoon, sa buhay na ito, malugod kayo sa akin, patuloy ng mga maging pagbabago sa aking buhay. Hindi para maligtas, kundi dahil ako'y ligtas na. At nais ko ngayong manindigan sa aking pananampalataya. Salamat sa pagdinig mo sa dalangin ito. Amen. Amen. Purihin po natin ang Diyos. Sa mga tumanggap po sa Panginoon sa araw na ito, welcome to the family of God. And remember this date because on this date, your name was written in heaven. Nakalagay yun sa Bible. Ang tumatanggap sa Panginoon, ang kanyang pangalan na susulat sa aklat ng buhay. It's a very important date to remember and to thank for. Subalit pag tinanggap natin ang Panginoon, nag-umpisa ang ating bagong buhay, kailangan mag-aral tayo ngayon. Sumuko sa Kanya. At bayaan natin yung mga pagpapala niya dumaloy sa ating buhay. This is not the end. This is the beginning. Welcome to the family. Sa mga naman mga saved na, tumanggap na kay Kristo, subalit may mga nakadikit sa atin na para mga leprous sins, habits, ugali na hindi natin na isusuko sa Panginoon. Kristiyano, pero hindi ugaling Kristiyano. Maybe hindi lahat, pero parts of us. But now you like the healing touch of God. You like to be healed by the Lord's word and the Lord's touch. As heads are bowed, receive the touch of the Lord. In faith, you stand up because the Lord can empower us. The Lord can deliver us. But we've got to humble ourselves and say, Lord, narito po ang isinusuko ko sa inyo na leprosy. Maybe maliit, maybe malaki. Balit kayo lang ang pwedeng magpagaling. Hindi ko kaya. Sinikap ko na. Subalit hindi ko kaya. Pabalik-balik, paulit-ulit ng mga kasalanan. As we stand in faith before the Most High God. As you stand before the throne of Jesus, our Savior, our Lord. According to your faith, be it done unto you. Hipuin nawa ng Diyos ang inyong buong buhay. Gumawa nawa siya ng himala sa mga bagay na hindi natin makaya sa ating sariling kalakasan. Ilingap nawa niya ang kanyang mukha sa inyo at kahabagan kayo. Pagliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at hanguin tayo sa mga bagay na hindi natin matakasan. Sa lahat sa inyo na nagsisikap na tumalikod sa mga pagkakamali, subalit patuloy na nabibigo, ang pagpapala, ang kapangyarihan ng Amang Diyos, ang sumainyo ngayon sa pamamagitan ni Jesus. Receive spiritual healing from the very throne of Jesus. Let blessings flow into your hearts and into your lives. Let your lives become lighted up by the beauty of the truth of God, displayed through your words and deeds. And let the world know that you have a God, that you have a Savior, that you have a Lord. Father, thank you for blessing all of us. Thank you for your wonderful touch. That in spite of our leprosies, we pray, Father, that your healing may be upon us. And people of the Lord, those of you who believe that Jesus is a healer, receive healing even for your physical infirmities. Through the mighty name of Jesus, through the light of the gospel, through the power of the Most High God, lift up your bodies to the Lord and receive healing in the name of Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our Savior, our healer. Father, thank you. We know that you are here. We know that you are healing right now. We know that you are empowering us right now. Father, we know that you are in the midst of us. Thank you for being here. Thank you, Lord, for deliverance. And thank you for the many wonderful things that you will continue to do as we abide by your will. Lord, we praise you. We thank you. We love you, Father. In Jesus' name.